Magiging disgrasya sa kanya. Marami. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Matindi talaga ang mga bituka ng mga sindikato. Mga mahalang na bituka, yung mga kurakot sa ating pamahalaan. Grabe po itong isiniwalat ni Senador Marcolita na di umano ay si Orly Gutisa ay may patong po sa ulo na nagkakalagang 5 million pesos. Ito ay may kaugnayan 100% sa mga isiniwalat ni Orly Gutisa sa pagdalo niya sa Senate Blue Ribbon Committee na ikinanta niya si Martin Romualdez, Saldico, na di umano'y nag-deliver sila ng malitang pira sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez. Isiniwalat po ito ni Senador Marcolita kagahapon. At pag-usapan rin po natin, nasermonan din po ni Senador Marcolita itong si Boyeng Rimulya tungkol sa ginawa niyang, wow, mali, anak ng kagwang, na balak nga ho niya, ipasibak. Itong si Senator Joel Villanueva, kaso nga lang, ang resulta, dismiss na pala yung naturang kaso. Akala ko nga ho, pagpilitan ni Boyeng Rimulya yon na talagang bubuhayin niya ang kasong patay, gaya ng ginawa ho niya kay Pastor Apollo Sikibuloy. Pero ito, hindi ho nangyari Umatras ang, ang sumbi. Anak ng kamote, Ito, Claire Castro, meron siyang kaunting interview, play po natin mamaya, na noon pa, na sinasabi na po natin na itong independent commission na itinatag ni Bongbong Marcos ay talagang dependent po ito sa Malacanang. Nadulas po dito si Claire Castro At hindi po ito napansin ng mga media, anak ng kagwang. Ito pag-usapan rin po natin. Pero pa-like po muna, pa-share. At sa mga bagong pasok po dito sa Bisdak Pilipinas, baka pwedeng pa-subscribe. Kasama na yung mga trolls ni Baki, anak ng kagwang. Ang dami na nating detreat sa mga hinayupak, yung mga mukhang impacto naman Kaya pa-subscribe ito unahin na po natin. Ito ang isiniwalat ay huwag muna, dulo na lang. Unahin na po natin itong mga sermon ni Senador Marcolita. Laban po dito kay Boyeng Rimulya na gusto niya pong ipasibak itong si Senator Joel Villanueva, anak ng kagwang Alam niyo po ba, ang pwede lang magsibak dyan sa, sa Senado? Mga senador lang din yan, sa Ethics Committee. Sila lang po ang magpataw. Except na lang talaga kung mayroong kaso. Kung wala, anong sisibakin anak ng kagwang? Nawawamali nga Nakatikim ng sermon si Boyeng Rimulya kay Senator Marcolita. Narito po. Di ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boyeng ay pupunta sa Senado? May dalang sulat. Para sa ganun ay iabot yata yung sulat na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boyeng ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala. Yun na nga naghihintay nga ako Akala ko kasi, di ba mayroong budget hearing tungkol sa ombudsman. Kagahapon Hinihintay ko na nandoon si Senator Joel Villanueva. Wala Kasi gusto kong makita kung paano gisahin ni Senator Joel Villanueva itong si Boyeng. Si lang nakita ko, solo flight si Gatchalian Baka sabi po, tangina, baka masira lang yung araw ko dito. Nandyan yung bayaran, nandyan yung tuta ni Tambaluslos at ni Bangag. Baka magwarla lang mangyayari. Wala Tuloy natin Ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva, Sen. Parang nabigla pa si Ombudsman Boyeng na reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit hindi mo ba tinignan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang senador? Hindi mo ba pinag-aralan mabuti yun? dapat hindi pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati may mga kasama niya, hindi niya tinanong. O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Problema Sen, may Tama. Hindi ka ba nagtanong? Hindi mo ba pinag-aralan? Tama ka dyan, Senador Marcolita. Kasi nga, dapat, bago ka kumuda, total, tingin naman ng mga bubonistang, tanganistang, mga pinklawan, loyalista ni Ngagba sa inyo, nga dilawan, magaling ka. Pero bakit hindi mo tiningnan ng maayos? Hindi mo tinanong ng maayos? Hindi mo bunikiki ng maayos? Yung naturang kaso, dokumento na yan. Naayon nga ho kaya Samuel Martires, nakabuyang yang anak ng kagwang. Anong sikreto nakabuyang yan? Nandyan yan sa lahat ng system. Tapos sasabihin yung sikreto. Kasi maling akala itong siya, nagkakamali si Boyeng. Akala siguro niya, tangina, okay ito. Bakit yung sinikreto, anak ng kagwang? Hindi nga sikreto kasi sabi ni Samuel Martires, nakabuyang yan. may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Consulta Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata na kanyang pidap ay pinagamit sa mga Napoles. Yes.
Ang problema, yung ginamit na, ito base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay buhay party list. Opo. Samantalang si Senator Joel ay Sa sibak. sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yun. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung Kaso. order ni Ombudsman Morales, Conchita po yan. Conchita Morales. Oo. Ano Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yun. Yes. Oho. Kaso nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Oho. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita opo. Carpio Morales. Oho. O, yung pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Nagkahiyaan na. O tsaka na isang nakakahiya po yan, no? Na nagpamidya ka, for publicity, bira ng bira, sinasabi, hindi. Mali yan. Meron pang sinabi si Boyeng na, ang tawag yan yung kaso daw. Kaya hindi na po yun, wala na daw saysay yung desisyon kasi sinikreto anak ng kagwang talaga. So ano yun, talagang ipapasibak mo si Senator Joel Villanueva. Napaso siya. Ang tamang term dyan, nakuryente siya ng kanyang katangahan. Kasi biglang binawi niya, no? Ang ano doon, ang nakakahiya doon, kung talagang hindi niya binawi ba, hindi siya umatras at pinagpilitan ho niya na kailangan masibak si Joel Villanueva, anak ng pating talaga. Hindi nga, tuloy, natawa din si ano. Kasi daw, meron pa rin pa Meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto eh. Secret decision daw po yun eh. Sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano mo secret eh, nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Correct. CCMS. Yan po. Di ba? Yes po. Oh. Naka-computerize pala naman niya na, mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang nga. case category management system. Yan. Ito, basahin natin yung sinasabi ni Samuel Martires. Hindi ko alam kung ang sikreto sa amin kasi, kung anong sikreto sa amin. Kasi, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System, kapag yung kaso ay nare-release, napapasok yan. Napapasok yan sa System A. Ayan. So, nandun, sa system na na-dismiss ko yun. Ang data ay July 2019. Gumawa lang talaga ng eksena si Boyeng. Sa totoo lang yun ang nakikita ko dito. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Correct. Kung hindi yung recording. Na-record ba? Okay. Record na record, nasa CCMS eh. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron naman kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya, nagpakatahimik na lang. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala Nagawa ko namang na gusto sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko, sabi niya ko, ba't na ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal yun eh. Kasi nung bago ngayon, gusto rin mo O, magpapidya. akala nila yung kadadaldal mo, tsaka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng Tapos ng na yan. tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. O, tapos na yun. Walang sikreto doon. Correct. O at least ito malinaw. Kasi nga, ang sinasabi ni Boyeng sa mga media, sinikreto nyo. May paganong-ganong pang, kayo, alam nyo, ganun, mga media. So, hindi pala requirements yung i-publish mo yung desisyon ng ombudsman. Kung dismiss pa or not dismiss, yung dinudulog ng kaso. So, no need na po pala yung ganun. So, ang mahalaga, naka-record sa system. Pag naka-record sa system, tapos na yon. No need na mag-publish sa mga media or sa television or sa mga newspaper. Tama nga ho naman kasi nga, dagdag gastusin na naman ho yan ng ombudsman. Bakit mo ipapublish? Kung ayaw ng mga proponent na ng pagpapapublish, wag na lang for secrecy, for for privacy ng kanilang pamilya, di ba? Hindi, ang mahalaga pala naka-record. Ganun ang importante doon. So ngayon, ano ang ipinag-imutok ng botse ni Boyeng Rimulya? At saan naman siya nakinig dito? At sino ang nag-utos sa kanya? Naguluhin mo ito, ipalabas mo, baka madali mo, o baka naman naggaling-galingan lang si Boyeng. Kasi kakapasok lang sa pagiging ombudsman. At baka para ma-impress agad di umano ang taong bayan. Ay ito, binira mo itong si Joel Villanueva. Ayan, mga kakampiyan ng mga Duterte. Kaya banatan mo at matutuwa. Sino matutuwa dyan? Mga pinklawan, mga bubonistang, tanganistang loyalista. Kaso nga lang, nawawamali dito si Boyeng. Si Joel Villanueva, hindi naman yan Duterte diehard supporters eh. Yan po ay Liberal Party. Si Boyeng, Joel Villanueva, nga. Si Joel Villanueva nga, tama. Hindi po yan DDS. Yan po ay Liberal Party ni Panot. Alala nyo po yan, siya po ngayong yung tisdaman eh. Tinatawag sa panahon ni Noynoy Kuyakoy eh. So akala siguro ni Boyeng, DDS ito. Birahin natin ito kasi maka Duterte ho ito. Hindi eh.
Sinabi rin ho ni Joel Villanueva na hindi siya maka-Duterte. Sinabi rin ho niya. Dilawan naman talaga yan. So nawawali si Boyeng dito. So nung nalaman siguro nila, puta, hindi pala ito DDS. Baka tinimbrehan din si Boyeng ng mga dilawan. Boyeng, putang ina, dilawan yan. Ano ba? Ang tanga mo. Kaya pakinggan natin ito ang tunay na DDS. Binanatan niya si Boyeng Remulla, ang galing ni Aluna Vlog. Sa Facebook po, kung gusto niyo po siyang ipalo, narito. Binatan mo, ma'am. Nakita ko si Boyeng, no? Chonggo na mukhang zombie. Sunog na sunog ang lolo mo. Paano masyado excited? Akala niya siguro, si Joel Villanueva ay parte ng didilis, ng Duterte supporter kulto, ganun. So agad-agad, gusto niya itong ipatanggal sa pwesto. Kasi nagkaroon na kaso si Joel Villanueva, parang 2016-2017. Pinadismiss yan nung dating ombudsman niya si Conchita Carpio. So syempre, dahil nga si Boyeng ang ombudsman ngayon, kailangan bawasan agad-agad yung mga supporter ni Sara. Hindi ba alam ni Boyeng na itong si Villanueva, nung tumakbong senador, Correct. hindi ang PDP laban. Hindi under yan ng mga Duterte. Liberal. Tumakbo itong si Villanueva bilang parte ng Liberal Party. Gago ka kasi. Dapat pinag-aralan mo muna. Gagulo kasi. Dapat pinag-aralan muna. Oh, mukhang si Joel Villanueva talaga hindi yan maka-Duterte. So ngayon, sa ginawa ho sa kanya ng administrasyon, kasi alam naman ho natin, ng administrasyon, sanib person na rin ho sila ng Dilawan. Mukhang ang pupuntahan ni Joel Villanueva sa 2028 ay si Vice President Inday Sara. Ang mali kasi dito ni Boyeng, hindi ko mo-oposisyon sa Senado ay kakampi ng mga Duterte tanga. Hindi nag-iisip. So medyo makakahanap tuloy tayo ng mas marami pang kakampi pagdating ng 2028 presidential election. Nawawali dito si Boyeng. Tuloy, Miss Aluna. Hindi parte ng didilis kulto. Correct. Ayang si Villanueva. Ano yan? Liberal Party yan. Tumakbo yan under kay Marojas. Hindi ka ba naman julul at saka bobelyang hayop ka? O ngayon, kuryente ka. Gusto mo, pati pa-dismiss na, tanggalin na. Na-dismiss na kaso niya noong 2019 pa. Syunga-syunga ka kasi. Mas si Soto, maangan. Para namang hindi ka pinadala ng ombudsman. Noong September 16, 2019, nagpadala ang ombudsman sa'yo ng clearance ni Joel Villanueva saying na wala siyang kaso, dismiss na. Kaya nga meron siyang clearance from ombudsman eh. Ito bang si Boyeng? May clearance ka ba from ombudsman? Diba? Tama, si Boyeng nga, niluluto yung clearance siya, anak ng kagwang naman. Ito yung dapat ma-impeach si Boyeng Remulla or co-warranto petition. Kasi nga, wala naman talagang hindi naman talaga qualified si Boyeng sa ombudsman. Pag tinignan ninyo, niluluto lang, pinipilit lang si Boyeng na maging ombudsman. Di ba nagpa-interview nga siya sa Judicial Bar and Council? Walang clearance eh. Hindi nakakuha ng clearance pero in-entertain ng JBC. Doon pa lang alam ko na nagawing ombudsman si Boyeng eh. Pero sana mayroong mag-petition dito, co-warranto petition. Or kung pagdating ng 2028, pag naging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, baka dito na umusad lahat. Na dapat talaga matanggal ito si Boyeng dahil illegal ang pagkatalaga niya bilang isang ombudsman. Grabe. Ang ombudsman dapat, kailangan nanggaling ka sa Supreme Court, di ba? Mga sa Court of Appeals, mga justices. Ito kakaiba, congressman. Congressman, nagiging DOJ, tapos buwisit ang taong bayan dyan, makita mo lang ang mukha. Wala, nasira ng mundo mo. Tapos ngayon, nagiging ombudsman, minimikos-mikos ni BBM, kasi nga plano nila, pabagsakin ang lahat ng mga Duterte at mga supporters ng mga Duterte. Ito nangyayari kay Joel Villanueva, wow, mali ho ito. Tuloy po, madam. Ang clearance from ombudsman. Dahil ka ba ni Joel Villanueva eh? Dahil siya meron, ikaw Boyeng, meron ka ba? Wala diba? Kaya ang kapal na mukha mo, kung pumapel-papel ka, alam mo naman, legit na ombudsman ka. Pike, ma'am, no? Yun yung isa sa pinaka-main requirement para makapasok ka bilang ombudsman, yung clearance from ombudsman mismo. Wala ka ganun. Hindi ka pa ni Joel Villanueva. Wala pa rin ba clearance si Boyeng ngayon, anak ng kagwang eh? Kung gano'n talagang dapat makuwaranto yan, animal ma-impeach yan, hindi dumaan sa tamang proseso. Kung wala pa talagang kung wala pa talagang clearance. Tama, wala pa yata eh. Pero, teka lang, recall natin. Pinipilit kasi ng ombudsman, na yung OIC na mabigyan ng clearance si Boyeng noon. Ewan ko kung nabigyan. Pero ito sabi ni ma'am, wala pa daw. Sige nga, tuloy. Kung hindi ka ba naman kasi talaga julol na hinayupak ka. Yung formally, sabi mo pag-aaralan mo. Yung impeachment case, hindi Sara, bubuklatin mo. Pagkatala mo nga sa opisina mo, sa lamesa mo papak-check mo eh. Di ba, ganyan kakagigil. Bakit kay Villanueva? Hindi mo muna pinag-aralan. Yung research team mo palpa. Tama. Di ba, kung pinag-aralan mo muna yung kaso ni Villanueva, di ka sana napahiya ng ganyan. Di ba? Hindi ka sana napahiya. Kung pinag-aralan mo yan, hindi ka sana nakuryente ng ganyan. Tapos ngayon na-arte ka. Dahil napahiya ka, anong sabi mo? Papaimbestigahan mo yung sikreto at misteryosong pagbaliktad ng desisyon ni Martires sa kaso nitong si Villanueva. My God. Pwede ba pag-aralan mong mabuti para malaman mo? Puro kadakdak puro kayabang. Isa lang ang gusto mo di ba? Ma-eliminate, matanggal yung mga sa palagay mong kakampi. Correct. Sa impeachment kay si Sara sa 2026. Ilang na lang naman yan. Di ba? Lumapit ka nga ng patas, Boyeng. Di ba? Yung itsura mong hayop na hayop ang itsura, di ba? Parang matapang ka, mukha kang walang hiya eh. Tapos mabahay lang. Dadayain mo pa? Hindi talaga mukhang walang hiya, ma'am. Talagang walang hiya. Walang hiya talaga yan, ma'am. Lumabang kayo ng patas. Lumabang kayo ng patas. Punta ka na ilang kayo yan. Pumura. Kung yung si VP Sara, akala mo naman lalaki yung kalaban nyo. Mahiya Correct. kayo, oy. Mahiya kayo.
Boying kuryente, susunod Research muna bago ka magyabang. Sunod ka ngayon. Kung ako, si Joel Villanueva, sinampal ko, kaya sinungalingal ko sa bunganga. Ni Boying yung papel ng dismissal ko. O kaya, regalo ako ng kape para paminsan-minsan kamahal din naman ang pagkain agad. Ayun, kaya ka. Aral-aral ka din kasi. Mag-research ka, hindi puro yabang, puro bunganga. Kaya ako, hanggang dito na nga lang ulit. Ang galing ni Madam Alona Vlog. Makikita nyo po yan sa Facebook. Sinupal-pal sana ni Joel Villanueva ng resibo. Yan na nga yung budget hearing sa ombudsman sana. Kung nandun ba, hinintay ko talaga si Senator Joel Villanueva. Kaso wala Hindi pumunta. Baka may hearing din na iba. Kasi budget hearing na po ngayon Putang ina, tama ka dyan ma'am. Nakuryente talaga dito si Boying. Iwas pusoy lang siya. Ang sabi niya sa media, imbestigahan na lang namin sa opisina na lang. Iwas pusoy ka. Kasi nga ang purpose, tama yung sinabi ni ma'am, i-eliminate yung mga kakampi ni Vice President Inday Sara sa Senado. So ngayon, yung medyo mainit-init ng pangalan ngayon, ni Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. So sinusubukan nila, pati si Chis Escudero, sinusubukan nila i-eliminate, baka sa 2026 impeachment, kasi mag-file naman sila ng impeachment talaga. Ewan ko lang kung magporso yung 2026 impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Mukhang wala na rin. Kasi bago naman na yung ang tawag dyan, yung Speaker of the House. At saka wala na yan, mukhang mabawasan na rin yung mga kakampi nila kasi next year, dito na po magtatalunan yung mga kongresista. Yung ibang mga kongresista, tahimik lang, pero yung ibang maiingay laban sa mga Duterte, yun talaga yung yung parang bilyon-bilyon talaga yung pirang nakulimbat yan sa bayan. May mga kontraktor ang mga hinayupak. Ngayon, ano bang purpose ni Boying? Bakit siya nagpasabog ng ganito, na mali, na akala mo yung pasabog niya 5-star, yung pala, lusis lang. Pasabog yun ni Boying, alam mo pasabog yun sa media, nagtawag. Ang naisip ko dito, hindi ba kaya ito ay ginawa ng mga mastermind ng tungkol sa flood control? No, naguluhin mo lang. Guluhin mo yung sitwasyon para may divert ang isip ng mga tao, makalimutan si Martin Romualdez, makalimutan si Saldeco, na sila ay may kinalaman sa budget, maanumal yung budget na puro blanco. So, tiningnan ko dito, except na ine-eliminate nila ang mga kakampi ng mga Duterte, mukhang ito rin po ang purpose, inutos din ng mastermind, na guluhin lang, guluhin ang investigasyon sa flood control, na ang gusto nilang gawin, walisin lahat ng mga oposisyon. So, hindi na po ito parang drama-drama lamang na panglilihis, kundi personalan na lang din po ito. Personalan din ito nakikita ko. Personalan na po. Na kung sino po yung merong kaso na sa tingin nila pwedeng halungkatin, ginagawa nila, hinalungkat nila at diretso ka pamidya. Tingnan mo kung hindi ka naman tanga, bakit ka nagpamidya agad na hindi naman sigurado na itong kaso ni Joel Villanueva ay hindi dismiss? Tapos bigla mong ipapatupad yung sinabi ng dating ombudsman na si Bakayan si Joel Villanueva. Pero hindi mo tiningnan kung anong nangyari na sa kaso. Na-dismiss na pala, lumusot ka lang ang sabi mo na sikreto. Ngayon, nasunog ka kasi sabi ni Martires, di yan sikreto, nasa system yan, nakabuyang-yang yan. At malinaw ngayon, sinasabi ni Senador Marcolita, no need na daw i-publish basta nakalagay sa system, yari na. Pakinggan natin itong balitang ito kay Senator Peter Cayetano. Kumbinsido si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na target ng mastermind sa sunod-sunod na pag-atake sa mga senador na iligaw ang investigasyon sa mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Correct. Posible anyang bahagi pa ito ng nabigong People's Initiative noong nakaraang taon nang pakay talaga ay buwagin ang Senado. Nagbabalik sa report si Mean Corvera. Nababahala si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa anay nagpapatuloy na systematic attack sa Senado. Tinukoy ni Cayetano ang sunod-sunod na kontrobersiya na ibinabato laban sa ilang senador sa gitna yan ng mga investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Wala siyang pinangalan ng senador pero ang pakayaan niya ay targetin ng ilang mambabatas para iligaw ang tunay na investigasyon sa mga nangyayaring katiwalian. Ang liligawin tayo ng mga mastermind, di ba? Kasi nga, big news. Philippine senator, ganito. Another senator, ganito. Congressman, ganito. Ganyan. Nag-distract tayo napapainan tayo ng gusto. Naniniwala si Cayetano na may mastermind sa likod ng mga pag-atake sa Senado. Posible anyang bahagi pa ito ng nabigong People's Initiative noong nakaraang taon na ang target talaga ay buwagin ang Senado. Ang mga nasa likod anya ng planong pagbuwag ng Senado, ang nakikita niya ring mastermind sa mga nangyayaring pangungurakot sa kaban ng bayan. Matatanda ang isinulong noong nakaraang taon ng mga kongresista ang People's Initiative o Signature Campaign na layong amyendahan ang 1987 Constitution. Pero pagtiyak ni Cayetano, poprotektahan nila ang Senado bilang institusyon at hindi nila papayagan ng anumang hakbang tulad ng mga isinusulong na People's Initiative. I don't think there's one mastermind. I think it's a group of people who came together, maybe stumbling into it. We have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. The Senate President is not only the father of the majority, siya din ang tatay ng buong Senado. Diba? So pagka ang Senado na inaatake, o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon. Pero dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa na yung mastermind ay mapasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Ang ganda ng mga sinasabi dyan ni Senator Alan Peter Cayetano, mag-connect na tayo. No? Kasi ang sabi niya,
yung gumawa ng mga atake laban sa oposisyon ay talagang may kinalaman doon sa People's Initiative, yung PI, na isiniwalat nga ho ni former President Duterte na ang hangarin doon ay buwagin ang Senado. Di ba mayroong ganun, buwagin ang Senado, Kongreso na lang maiwan. At kinukunik rin ngayon si Senator Alan Peter Cayetano ngayon na ito'y may kinalaman dito sa issue ng flood control. So yung parang pinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano kung sino yung nag-isip ng People's Initiative at kung sino yung mastermind sa flood control, ay siya rin yung mastermind sa pagdemoli sa kanila, mga oposisyon. So ngayon, ang sabi niya, ito ay grupo. Grupo ho ito. So sindikato nga, no? Sindikato ang may gawa nito. So ngayon, alam ko kung sino yung tinutukoy dito ni Senator Alan Peter Cayetano na utak ng lahat ng kaguluhang ito. Wala na pong iba. Itago na lang natin sa pangalang Tambaluslos. Di ba? Si Tambaluslos naman yung nagsusulong ng PI ng ina nila na nagpapirma gamit anong gamit ni Tambaluslos? AKAP, AX tupad. Oh. Na wala nang inventaryo yan, wala nang audit yan eh. Magkano namang napunta sa AKAP? Ito pa AKAP pa pinag-uusapan. Sila nagpapirma ng PI. Sila yung nagsusulong. Naliling pa nga saan nagmi-meeting yung mga hinayupak na mga nagsusulong ng PI sa bahay, sa Forbes Park, Makati, sa mansyon ni Tambaluslos. Oh. Ang linaw na kung sino ang mastermind sa flood control. Kung sino yung totoong nanggagago sa taong bayan, ito, Romualdez Marcos. Saldi ko sila ho ito. Wala na pong iba. Meron na silang billions of piso na nakulimbat eh. Hindi lang billions, kundi trillion ang pira na hawak nila. Hindi nila pira yun. Pira natin yun. Ng mga Pilipino hanggang ngayon, yung iba bangag pa rin. EWM daw forever eh. Oh. Tingnan mo ha. Pag-usapan muna natin yung yung sinasabi ni Senador Marcolita tungkol po dito sa mga witnesses, no? Kasi marami na pong witness na hindi na rin nag-aabel na maisama sila sa witness protection program. Nauna na yung isa, si Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, di ba iniwan yung ICI? Iniwan yung ICI. Kasi hindi na nagustuhan ng Diskaya at para bang tina-trial by publicity sila. Sino nag-trial by publicity sa mga Diskaya? Si Singsun. Sinsisira yung kredibilidad. ICI din yan. Oh. Kung ikaw, gusto mong makipagtulungan sana sa gobyerno para matumbog yung mastermind. Pero yung tinutukoy nilang mastermind, ikaw, kagaguhan mo yun. So mas mabuti pa, umalis na lang ako, hindi na ako makipagtulungan. Si Bryce Hernandez din. Ayaw na rin sa witness protection program. Siguro, naaamoy na talaga ng mga taong ito na yung ginawa ng gobyernong Marcos na investigasyon ay mikos-mikos lamang. Na ang sabi nila, yung ICI ay independent. Kaya nga ICI kasi independent. Pero, bago natin na ipalabas si Senador Marcolita, at saka yung si Orly Gutisa na siniwalat niya, nadulas po dito si Claire Castro. Alam niyo po kung nasa isip mo, sa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Tinanong po kasi ng media si Claire Castro patungkol po sa ICI na mayroong nagrarally kagahapon sa labas. At nai-plus nga natin yung isang babae kagabi na galit yung pala galit din kay Inday Sara. Mga komunista nga, anak ng kagwang. Nawawali tayo doon. Ito, pakinggan natin yung pagkadulas ni Claire Castro na tablaring ubob. Nadulas na talaga. Huling-huli sa bibig ang isda. Narito po. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Hindi ko po nakita kung ano yung news niya. Bakit po sila pumunta? Ito protest yung anak ng kamote, no? Bakit na pumunta ang mga nagpoprotesta doon sa ICI? Anak ng kagwang ka. Ang ubob mo, manhid ka ba? Siyempre galit sa inyo sa ICI. Dahil merong cover up na nangyayari. Kalukuhan ang ginagawa. Oh. Lack of transparency daw and yung kawalan ng mabagal yung pag-process ng cases. Okay, muli, ang ICI po ay isang independent commission. Los mo, binawi mo ba? Huli ka na, madam. Muli, ang ICI ay independent. Lo mo. Huwag nyo na kaming lukuhin. Kung sa na kahit anong rason mo, dependent talaga ang ICI. Meron bang dependent? Ay, independent. Isa pa. Oh, replikonte. At kung ang cases. Okay, muli, ang ICI po ay isang independent commission. Dalawang meaning ng ICI. Holy ka, Claire Castro. Ang ubob mo. Muli, ang ICI ay isang independent commission. Alam niyo po, ito nga yung problema ngayon natin. Dahil kayong mga impacto kayo dyan sa palasyo, kahit anong gawin ninyo, mahuhuli kayo ng taong bayan. Hindi nga ito, hindi na pag-usapan, di ba? Tayo lang, talagang huli sa bibig si Claire Castro dito. Siya rin alam niya
spokesperson siya eh, na ang galaw ng ICI ay kinukumpas ni Bongbong Marcos. Yung ginagawa ng ICI, lahat yan ay utos ni Bongbong Marcos. Nagiging puppet yung mga tao dyan sa ICI ni Bongbong Marcos. Galing na po sa bibig ng magaling na spokesperson ng UAM na tinatawag na attack dog ni Chavit Singson, anak ng Kagwang, na dependent ang naturang komisyon. Kaya nga hindi ko tinatawag yan na independent, dependent komisyon. Maliwanag ho yan sa sikat ng araw. Na kung ito po ay magpapatuloy na magpaoto itong mga nasa dependent commission kay Bongbong Marcos, hindi. Ang mangyayari dito, cover up lamang. Yung mga mastermind, yung mga sindikato na alam na ng taong bayan ay pilit nilang pagtatakpan. Yan ang nakikita ko dyan. Wala na hong iba. Kaya nga nagsikalasan ang mga witnesses dahil mga hunghang eh. Kinokontrol ninyo yung dependent commission. Nagsikalasa na. Ayaw na po magiging mas ilalim sa witness protection program. Alam nyo po, mahalaga ho talaga yung witness protection program, yung state witness, dahil sila po ang kakanta sa mga sindikato. Huwag nyo pong gawin sila ang mastermind, dahil sila ay kinakasangkapan lamang ng mga sindikato. Kaya pakinggan natin si Senator Marcolita tungkol ho dito sa kanyang mga opinion tungkol po dito sa mga witness. Ang tanong mo dyan, bakit naging nagkataon? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya? Sila sumagot lang naman at sila nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Correct. Gusto ba niyo makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Correct. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Correct. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, natutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower din, kasi labas mo dyan, whistleblower ka eh. Correct. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan. Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Opo, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? Okay. So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ang tawag dun sa IWAR, kaya dun ako bumilib kay Senador Marcolita. Napakanta niya si Diskaya eh. Isipin mo sa 15 na mga pinatawag ng mga kontratista, nagbubukod tangi yung Diskaya, naglakas ng loob, na kumanta. Siguro kasi si Diskaya, meron silang siyempre may pera na rin eh, galing sa bayan eh. Nakapundar na rin ng mga security, di ba? Malaking kumpanya eh. Sila siguro yung naglakas ng loob na magsabi dahil nagtiwala rin sila kay Senador Marcolita. Bumilib sila sa pagkatao ni Senador Marcolita. Kasi kung hindi sila bumilib at hindi sila nagtiwala, hindi o siguro nanindigan na lang sila sa mga sinasabi nila nung una na walang 25%. Kumanta ko sila eh. Kaya doon ako bumilib. Sabi ko, ayos yung ginawa ni Senador Marcolita. Matinding saywar tawag doon eh. Tuloy sin eh. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po, ilang ulit yun na sinagot yan eh. Para bagang nag-aabogado na pinoproteksyonan ko dito, Jen. Nelson. Ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlangan dito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito eh. Correct. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit ng mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Correct. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung hinihingi nilang maproteksyonan sila. Karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Correct. Di ba maintindihan yun? Ako naintindihan ko, Senador Marcolita. Ang tawag doon, parang ganito. Simple lang ho yan eh. Kung gusto mo malaman ang galaw ng mga sindikato, kailangan kumuha ka ng tao na nandun sa loob ng sindikato. Ang tawag doon, undercover agent. Di ba po yung NBI ka, DOJ, di ba? Hawak mo yung NBI, undercover agent. So ngayon, kailangan kunin natin siya at magiging whistleblower natin, pero isa-ilalim natin sa Witness Protection Program. Pag nakakuha na siya ng mga impormasyon, ikanta niya lahat. Ito yung si Diskaya. Si Diskaya lamang ang nag-response sa gustong mangyari ni Senator Marcolita. At naintindihan natin yan. Ang problema nga, magtataka ka,
Yung mga nasa gobyerno tuloy, yung gustong sirain ang kredibilidad ni Diskaya at i-discarrel ang mga isisiwalat nito. Bakit? Kasi nga, pati yung nasa gobyerno, sinasagasaan na rin ni Diskaya. Pinangalanan eh. Si Martin Romualdez, pinsan si Bongbong. Ano pa ho ito? Prinsan yung presidente. Tibag sila, kaya tinarantado nila si Diskaya. At palagi nilang sinasabi, pinuprote, hindi po. Hindi ko sila pinuproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila magproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang Yun ikinulimbat. na nga po, oo. Eh magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection. Hinahanapan sila nung Hinahanapan sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig Correct. sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Tama. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung, pinaka-mastermind. Tama ka dyan, Senator Marcolita. Hindi nila gusto na mahuli yung pinaka-mastermind dito sa sindikatong ito. Dahil yung mastermind nakaupo sa palasyo. Okay, kininam. Talagang maghuliin pag nahuli yun. Huli silang lahat eh. Kaya ito nangyayari. Ang problema kasi dito, Sen, na-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw sila ang mastermind eh. Anak ng kagwang. Gagawin natin sila state witness. Ganun ang paraan nila May kasi. project ko sila eh. Para palabuin ito eh. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Ang galing mo, Sin. Yan talaga. Gamitin muna natin. Gamitin namin kayo. Gamitin muna natin. Talagang practical yan. Talagang yan dapat. Kung gusto mong matukoy yung malaking isda, gamitin muna natin siya. Pag natukoy na natin yung malaking isda, saka na natin pag-usapan kung ano yung pwede natin gawin sa kanya, ano yung parusa. Kasi nandyan sa kanya yung lead lahat, yung link na sa kanya lahat, anak ng kagwan. Tuloy, Sin. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Correct. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayo mga Diskaya, meron kayo pananagutang sibil. Correct. At sinabihan kayo na ito ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit paano niya, siguro baka pwedeng magpakita ng magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin, ganun ang ginagawa mo, baka mangurap ka pa eh. Correct. Kasi wala nga sa batas eh. Magkano bang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko. Yun ang nakakatakot doon eh. Yun na nga. Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, mangungurap ka dyan. Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Alam nyo, nagkapareho kami ng komentaryo ni Senador Marcolita. Di ba na-comment ko rin yan dito sa Bisdak Pilipinas? Na kaya siguro, no, na pinipilit nila si Diskaya na magsauli ng pera kasi gusto mangurakot. Naalala ko yung sinabi ng isang OIC dyan sa DOJ, kukunin niya ng DOJ. Ay talagang Mr. Chair, kunin namin yung pera kay Diskaya, anak ng kagwang talaga naman. So talagang mangungurakot, no? Manghingi ng kickbacks nga. Kaya nga sabi ko, puta kawawa naman si Diskaya, no? Kasi nga, nung nagbigay na nga ho siya ng kickback sa mga kongresista, kahit ang Balos, Saldico, tapos ito, gusto siyang kumanta, hingan pa ng kickback sa mga buhaya, anak ng kagwang. Kaya sabi, sige po tayo, bakit kongresista lang nakinabang? Samantala kami. Okay, hindi kami makinabang, wala kami pakinabang, tapos gawin namin kayong state witness, bigyan niyo muna kami ng pera. Tumpak ka dito, Senador Marcolita. Hindi mo po pwede magiging state witness ka sa lalim namin sa witness protection program. Lagay muna, magaling ka maglagay sa kongresista. 25% nga, bigyan mo kami kahit 10%. Anak ng kamote. So corruption pa rin. No? Ang pinag-uusapan, kurakot na nga ho, corruption na nga ho yung tinutumbok natin. Ito, mag-iimbestiga kayo, nag-iimbestiga mga kurakot, anak ng kagwang, niluloko nga tayo eh. Yung mga nag-iimbestiga sa corruption, mga kurakot, mga kasabwat sa corruption, anak ng kamote. Tingnan mo ho ito, si Orly Gutisa, isa pa, binigyan sila ng sakit dito ni Senador Marcolita, Orly Gutisa. Biglang nagdala si Senador Marcolita ng surprise witness na sinisira din nila ni Lacson. Ito po yung isiniwalat ni Senador Marcolita tungkol kay Orly Gutisa. Kasi nga maraming naghahanap kay Orly Gutisa ngayon. Nasaan naman si Orly Gutisa? Babalik pa ba kaya? Kasi nung ipinatawag siya ni Boyeng Rimulya, alam mo, Marine yan eh, ex-Marine. Ex-Marine po yan. Alam na niya mag-isip advance. Nung pinatawag siya ni Boyeng Rimulya sa DOJ, hindi siya pumunta. So ibig sabihin, alam ni Gutisa ang galawan ng mga sindikato at mga kriminal. Ngayon naman, hinahanap ng mga bubonistang tanganista. At ayon ngayon sa isiniwalat ni Senador Marcolita, meron di umanong patong sa ulo si Orly Gutisa. Narito po, pakinggan natin. Ang tanong mo dyan, bakit naging tapasyahan? Ito. Ano papansin namin dito, Sen? Pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila inuusig. Katulad ni Gutesa. Ang classic dito si Gutesa. Isipin mo si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Dahil pareho kayong abogado. Alam ninyo kung sino yung credible na testigo eh. Ayos mo naman. Lalo na sa isang judge, Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang tao magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin
ay adverse sa kanyang interest. Mataas na uri yun. Si mapapahamak siya. Si Gutesa mapapahamak siya. Pero wala naman siyang kinalaman. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligaling siya. Ito palang ginagawa namin na yun pala yung pinag-uusapan nila ron. Correct. Mahilig siya. Yung palang bulto-bultong, yung palang Malamilata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pag ganito? Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Pang sarili, wala. Pero siya yung binibigyan, siya yung inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent kanya yung ano kasi yung nagnotaryo eh. Hindi siya kumpirma. Daw. Inahanapan mo ng butas, isa ngayon ang Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Naging cottage industry na po yan. Correct. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang taga-tawag, notaryo. Yan nakalagay pang pasket. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Pupunta ka roon. Saka gusto mo makapag-notaryo ka. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad, at saka niya iaabot sa'yo. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Gusto ko pong makita kung kayo po talaga pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po attorney, kung kayo po yung pumirma po kayo uli para malaman ko pirma ko nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para kami matapos ng pagdinig nung sa'yo, biglang nawala, wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, katiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay patatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo, kaya grabe natago yung tao. Pucha, 5 milyon na kapatong sa ulo, kaya nagtatago yung tao. Yun na yung nakakainis, no? Hindi ko nga alam itong si Panfilo Lacson, policeman ito, di ba? General. Yan ang liwanag, Merong nakapatong sa ulo ni Orly Gutesa na 5 million di umano ayon kay Senador Marcolita. Kaya pala itong si Gutesa, no? Ay nung pinatawag ni Boying, hindi talaga siya lumabas. Talagang nakakatakot po. Parang alam mo yung parang naiinis ka, na nagagalit ka na itong taong ito, si Orly Gutesa, may gusto lang naman tumulong, matuko yung sindikato. Pero ito ngayon, na nangyayari, sinisira yung kredibilidad ng ito si Panfilo Lacson, kasama ho ito sumira kay Gutesa dahil dun sa notaryo. Hindi ba niya alam na buwis buhay yung ginawa ni Gutesa? Buwis buhay, kasama ang kanyang pamilya. Ito malaman-laman natin ngayon, merong 5 million na patong di umano ang ulo ni Gutesa. Sino ang may pakanan ito? Hindi yung mga mastermind, sa flood control, mga sindikato. Ito yung sinasabi natin eh. Ayaw nilang matumbok yung totoong mastermind. Ito ngayon, lumabas na. Ang katotohanan tuloy sino. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tunistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na doon sa mga talagang nakikita nating mastermind. Talaga, gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga ipinail nila sa ICI. Yung tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Na ipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi, nawala na sa yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo doon eh, kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya base sa kanyang paglalahad. Under oath. Under oath yun. Sumumpa siya, humarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Pagkatapos hahanapan mo ng notaryo. Wala na sa isa yung notaryo, hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganoon maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga. Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang sinabit. Yung dokumento lang sinabit, pero hindi po pwedeng hindi siya doon kasi nga sino magpapatunay kung hindi siya darating din. Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Check, no? Grabe, kawawa naman tong si Gutesa. Pero ako alam ko yan na alam na rin ni Gutesa kung anong mangyayari sa kanya. Kaya lumabas siya diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tinanong nga siya ni Bato, kaya mo bang proteksyonan yung sarili mo? Kailangan mo ba ng witness protection? Hindi ko kailangan. Kaya ko sarili ko. Sabi naman ng mga kasamahan niya sa Marines na puprotektahan nila itong si Orly Gutesa at marami nga pong humanga nakabaro niya. So alam po ni Orly Gutesa, balikan lang natin yung konti na siniwalat niya. Ay mukhang hindi na natin mahabol yung oras. Sige. Basta ito na lang 5 million di umano ang patong ng mga sindikato kay Orly Gutesa. Ayon po mismo kay Senador Marcolita. So ang ating magagawa dito, mag-ingat ka na lang, Orly Gutesa. Sana ay maprotektahan ka ng mga Marines. Alam natin itong mga Marines na ito, hindi po nila pabayaan yung kanilang mga kakampi, mga kasama. At bilib na bilib po tayo sa taong ito. Ang nakakalungkot nga lang, yung mga nasa gobyerno, kagaya ni Panfilo Lacson,
Kagaya ni Tuta Soto, sinisira nila yung kredibilidad ni Gutisa, sinisira yung pagkatao. Pero ang demonyo hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Palaging panalo talaga ang kabutihan laban sa kasamaan. Mag-ingat, good luck po tayong mga Pilipino. Good luck po sa atin lahat. Wag po tayong sumuko sa aming mga political vloggers. Ipagdasal rin po ninyo kami. Dahil kami, ordinaryong tao lang din po kami, nagtatalakay po kami, nagkukuminto po kami sa kung anong issue sa bayan at isiniwalat po namin sa aming mga channel. Ito ay para po sa ating lahat dahil ang mainstream media talagang mandaraya po sila, hindi lahat.